The battle between the biggest cities in Japan is on. It's Tokyo versus Osaka. Which will give you the better trip? Stay tuned to find out. If you have time and budget for just one, where should you go? In this series, we're gonna break down and compare the nitty-gritty of destinations to find out which one makes for a better trip. Hey Tipiters! Welcome to the first episode of The Better Trip. So today we're gonna discuss Tokyo versus Osaka. These are two of our most visited cities outside the Philippines. And every time we post about Tokyo or Osaka, laging isa sa pinakamadalas na tanong sa amin is, saan ba mas maganda? Tokyo or Osaka? Before anything else, we'd like to point out two things. First, that we both love these destinations. So, if you can visit both, why not, diba? True. Maganda naman sila pareho. It's just that we created this show for our followers who keep on asking us kung saan sila mas dapat pumunta if they only have the budget and time for just one destination. Yes. Kasi hindi naman tayo lahat pinanganak na mayaman. Second, experiences, especially travel experiences, are highly subjective. So, what works for us may not work for you. Sabi nga ni Zenaida Seva, tandaan, Hindi hawak ng mga video na ito ang inyong kapalaran. gabay lamang sila. Meron tayong free will. Gamitin natin ito. Before we begin, please don't forget to subscribe to our YouTube channel by clicking the subscribe button and hitting the bell icon for instant notifications para sa aming mga future uploads. Tokyo is the capital of Japan. We often think of it as a single city, but it's actually a lot more complicated than that. It's a metropolitan prefecture. Think of it as a cluster of cities, municipalities, and special wards. Together, it is the most populous metropolitan area in the world with over 37 million residents. Tokyo is a vibrant city with countless dimensions. Its towering skyscrapers, monuments, historic shrines, hole-in-the-wall restaurants, and glitzy shopping centers make it an all-in-one metropolitan destination. Tokyo is a vast and dense concrete jungle that mixes old and new, man-made and natural, and has a lot of buzz for those looking for a good time. So that's Tokyo. In the other corner, Osaka. Osaka is the third largest city in Japan in terms of population. Next only to Tokyo and Yokohama. But because Yokohama is part of the greater Tokyo metropolitan area, Osaka is widely regarded as Japan's second city. It is the capital of Osaka Prefecture, which together with Kyoto, Nara, Hyogo, and a few others, is part of Kansai region. Osaka has something to offer to almost any type of traveler. hopefully at the end of the episode, makakapili kami ng kung ano sa tingin namin yung better trip. Attractions. So for me, kung within the city center lang, mas may advantage yung Tokyo. Kasi ang laki ng Tokyo di ba? Tokyo is composed of 23 wards that function as separate cities. Para siyang, kumbaga sa atin, Metro Manila. Bawat, di ba, may Pasig, may Marikina, Quezon City, Manila City, Makati, ganyan. Ganon din yun. Sobrang ang daming kang pwedeng puntahan. Kami, we've been to Tokyo siguro 7-8 times. Pero hindi ko pa rin napupuntahan lahat. If you're traveling with family, so ang mga pupuntahan mo dyan, Disneyland. Tapos yung Disney Park, kasi hindi lang Disneyland yun meron yung Disneyland, Disney Sea. Pero siguro gagawa natin ng separate video yung yung Disneyland versus Disney Sea. Yan, abangan nyo yan Tapos may skyscrapers like Tokyo Tower, Sky Tree. Yung marami pa, yung mga gardens. Maraming parks doon if you want parang picnic, chill. Yan, yung Yogi Park, yun. Ueno Park kapag Cherry Blossoms. Cherry Blossoms, yun. Doon sa mga mahilig sa temples, meron din. Yung oldest temple nila doon is, ano nga yun? Sensoji Temple sa Asakusa. Mas maraming shopping destinations yung Tokyo. Shinjuku. Na
kahit ilang beses na ako sa Tokyo, lagi akong naliligaw sa Shinjuku. Kung mahilig kayo mag-shopping, doon kayo pupunta. Akihabara. Diba? Para sa mga otaku, sa mga mahilig sa mga anime. Shibuya is also a shopping district. And Ginza, para sa mga yayamanin. Oo. Yun. Sa Tokyo, dalawa yung Team Lab. Team Lab Planets and Team Lab... Ano pa yung isa? Borderless. Borderless. Pero highly recommended namin yung Planets. Kasi parang ganda na experience. Sobra. Pero hindi rin pahuli yung Osaka. So kung ang Tokyo may Disney Park, ang Osaka may... Universal Studios. Basta enjoy ko rin yung Universal... Enjoy ko rin yung Universal Studios kasi talaga. I think most visited site nila is yung Osaka Castle. Oo. Yun. So it's a big park. Tapos sa gitna, may castle. Although hindi yun yung original castle, diba? Nirebuild na lang siya. Oo. Tayo, napag-aralan natin nung high school si Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, Tokugawa Ieyasu, yon. So, sila yan. Na-enjoy mo yon nung high school, yan. Yun yung mga dapat yung puntahan. Oo. Pag nasa Osaka kayo. Mas gusto ko sa Dotonbori. Mag-shop and kumain. Kasi yung buong arcade lane nilang yun sa Dotonbori, sa Shinsaibashi. Shinsai Bashi. Nandun na rin yung mga shops. Tapos yung isang buong lane naman nila for food. Kung ang Tokyo may Skytree, yung Osaka naman, although hindi kasing taas, pero meron silang Abeno Harukas, where I got this mug. Kung pupunta kayo ng Abeno Harukas, make sure na around sunset para makikita niyo yung paligid ng daytime and yung sunset and yung projection mapping and yung projection mapping sa gabi. Sa gabi. Ayan. Tanaw na tanaw nyo yung Ferris wheel nila. Pinakamataas na Ferris wheel sa Japan. Sa Skytree though, kita mo yung Mount Fuji. Kung Lake Fuji soccer ka talaga, maliit lang siya from Skytree kasi malayo pa rin talaga siya from city center ng Tokyo. Pero mapapagmalaki mo na ay nakita ko yung Mount Fuji kahit dun lang. Totoo. Ayun. Both destinations can be a good base to explore other parts of Japan. And ang daming pwedeng puntahan sa Kansai, di ba? Kyoto is just 45 minutes away. Kobe, Nara, Wakayama, Mie, di ba? Lahat ng yan pwede mong mapuntahan very, very easily from Osaka. Yun. Even Himeji, even Tottori, as far as Tottori, kaya mo nga rin magpunta ng Hiroshima eh. Yun. So, ang maganda kasi sa Osaka is, di ba, it's a very modern city. Yung nakapalibot na mga destinations, very traditional. So, Kyoto, yung mga temples doon. Nara din, they give you a different dimension dun sa trip nyo. Na kung sa Osaka, puro kayo shopping and yung mga theme parks and kain. Pag nag-day trip naman kayo, parang you travel back in time. Yun. Pero sa Tokyo, may panlaban din sila sa day trips. Kasi Tokyo is a good base to explore Mount Fuji! Ako nga pala, Lake Kawaguchi ko. Ano nga yung isa, palibasa ang tagal na namin hindi nagta-travel. Nakakalimutan na namin yung mga names. Yung park, di ba parang, if you want to see Mount Fuji, meron kang dalawang pwedeng puntahan na main viewing spots. So, Lake Kawaguchi and tingnan natin. Ayun, Hakone. So, pwede kayong magpunta sa Mount Fuji dun sa 5th station. Madali na lang yung from Tokyo. Maraming organized tours. Also from Tokyo, you can visit Kamakura, which is Kyoto of the Keme of the East, of the West. Basta, kung ang Osaka may Kyoto, ang Tokyo may Kamakura. It's also a historic site. Tapos yung pinaka centerpiece ng lugar, yung malaking bronze na Buddha. Doon ko first time na nakita yung Mount Fuji. Hindi siya magandang viewing point for Mount Fuji. Pupunta ka talaga doon for the Buddha, for the temples, ganun. Pero makikita mo na siya. Kapag pwede na mag-travel ulit, pag nagbalik ng Japan, puntahan ko yun. Also, kung ang Osaka may Kobe,
Ang Tokyo naman, may Yokohama. Ako, na-enjoy ko din yung Yokohama time ko. Kasi sa Yokohama, merong Minato Mirai. May mga arcades, ganon. Mga games. Tsaka yung mga, anong tawag doon? Claw machine na yung parang feeling mo hindi ka dinadaya. Kasi ang dami naming nauwi ng mga stuffed toys, ng mga action figures. Oo, ang dami namin na nauwi. Parang lugi pa sila sa amin. Okay, so pagdating sa attractions, ano sa tingin mo? San ka? Special sa akin talaga, Osaka. Sa Channel 9 or IBC 13, madalas kong nakikita, natitsempohan is yung Osaka Castle. So parang tumatak siya sa childhood ko na parang naging dream ko siya pag nakapag-travel. So nung nakapag-travel ako parang, dreams do come true. Nakapag-travel ako ng Osaka Castle. Nakita ko siya in person. Sa akin, kung ang labanan ay kung ano lang yung within the city center, Tokyo ako. Pero kung kasama na yung mga day trips, Osaka ako. Kasi I love the Kansai region talaga. Gusto ko yung Kobe, gusto ko yung Kyoto, gusto ko yung Mie Prefecture. Ayun. So yung next section natin is convenience. So dito na papasok yung accessibility, accommodations, transportation, and safety. Both destinations are very safe. Diba? I mean, Japan in general are safe, especially for tourists. Diba? In most capital cities, whether sa Europe, sa Asia, maraming scams, diba? Na targeted sa tourists. Hindi mo yun masyadong iniisip pag nasa Japan ka eh. So, it applies to both Osaka and Tokyo. So, it's generally safe. It's a lot safer than other big cities in the world. Pagdating sa convenience, very reliable yung transportation networks nila pareho. Pero, because Tokyo is significantly bigger and has more residents than Osaka, yung transportation system, lalo na yung subway and train system ng Tokyo, mas complicated. As in, sobrang nakaka-overwhelm talaga siya. Kasi yung first time ko doon, hindi pa ako masyadong gumagamit ng mga like Google Maps, yung mga Google Translate. Wala ang internet connection eh. Hindi pa masyadong uso yung mga pocket wifi. Ayoko naman mag-roaming at that time, masyadong mahal. Kailangan ma-research ko na siya bago ako lumabas. Sa Tokyo, alam mo yun yung parang iiyak ka na eh. Sobra. As in like pag naligaw ka sa Shinjuku area, sobrang iiyak ka na talaga. Kasi parang hindi mo na alam kung saan ka pupunta. Sobrang complicated niya. Pag tiningnan mo pa lang yung real map ng dalawang cities na to, makikita nyo kung gaano ka-complicated yung Tokyo. It's probably the most intricate railway network in the world. Sobrang complicated. Ang daming lines. Iba-ibang kulay na nakikita mo. May purple, may red, yellow, blue. Kahit na may translation sila sa taas, may English. Siyempre, pangalan ng station, naka-English. Pero, grabe guys. Nagpunta ako doon ng solo no 2015. Pag ano ko palang, alaka. Paano ba to? Nakakalito. Organized pa rin, pero ganun kadaming tao. Lalo na pag rush hour, kahit alisin mo yung mga turista sa Tokyo, yung locals lang, sobrang dami pa rin talaga nila. So kapag rush hour, grabe, as in yung nakikita nyo na video na punuan, di ba parang basta sa Osaka, hindi ganun kalala. It can get crowded din, pero hindi kasing lala nung sa Tokyo. Mas less yung nakita mong colors, less yung nakita mong lines. So parang madali mo siyang madali kang mag-plot ng mga pupuntahan mo na ano yung mga stops mo na ano yung mga train sa sasakyan mo at hindi na dapat iwasan. Pero yun. So in theory, pareho silang convenient kasi very organized. Pero in practice, mas nakakalito yung Tokyo. Nakakaiyak yung Tokyo kung first time mong mag-travel sa Japan or first time mong mag-travel in general. Although pwede rin, di ba? Parang like baptism of fire, Tokyo, go, ganyan. Yun. Accessibility. So, these two cities ay parang very accessible from Manila. Madalas nagsisale, di ba? Pero I find na mas madaling humanap ng murang fare sa Osaka kesa Tokyo. Sa akin, mas accessible yung Osaka. I think mas malapit, mas maraming fare na mura papuntang Osaka. And from the airport to the city center, mas madali. So, convenience-wise, ano yung mas bet mo? Ikaw, ano ba? For me, Osaka, pagdating sa convenience,
accessibility, accommodations, transportation. Although mas maraming options sa Tokyo, yun yung pinaka downfall niya for me, yung ang dami-daming options kasi. So parang mas ibibigay ko siya sa Osaka just because it's simpler and it's easier to understand. Ako, convenience-wise for me, Tokyo. Convenience-wise, Tokyo? Oo. Kasi kahit na overwhelming siya sa first, yan, kung expression niya, di ba? Di siya nag-agree. Pero pag nag-get over mo na yun, yung overwhelmed face mo na, dami-daming trains, dami-daming lines, ganyan. Pero pag naintindihan mo na siya, and na-plot mo naman ng maayos yung itinerary mo, okay siya. Kasi mas gusto ko ng maraming options kesa naman sa kokonti. Alam mo yun? Ganun ako mag-isip pag nagta-travel. Parang once na natapos na kayo dun sa phase na nalilito na kayo, ganyan-ganyan, o na-overwhelm kayo. Pero after na-figure out nyo na, madali na lahat. Ako parang like naka 7 or 8 trips na ako para I still couldn't get the hang of it. Medyo slow siguro ako. Medyo dense. Yung ate ko nga, ang tagal na tumira doon. Lagi pa rin yung sinasabi, sobrang nalilito pa rin siya pagdating sa Tokyo. For first-timers talaga, ang ma-recommend talaga namin is Osaka. Yeah. Pero sa mga hindi takot maligaw, hindi takot magkamali, hindi takot malunod sa isang dagat ng naglalakad na tao, Tokyo. Gora na sa Tokyo. Next section, budget. Japan in general is an expensive destination, especially by Filipino standards, di ba? So mahal talaga siya. Pero Tokyo is a lot more expensive than Osaka. Yun yung napansin ko. Whether in terms of accommodation, in terms of food, overall, cost of travel, mas mura yung Osaka. Ako, basic experience, ito sa accommodation. Yung sa Tokyo, mas mahal talaga. Kasi, as in, pang umaabot ng 4,000 pesos to 5,000 pesos para sa single room sa isang hotel. Take note, mura na yon. Pero sa standard sa atin, mahal na. Pero pag kinumpara mo yun sa Osaka, makakuha ka ng hotel na mga 2,500. Yung difference na 1,000 or 2,000 pesos na difference, malaki na yun. Kahit sa food, di ba? I mean, in both cities, madaling makahanap ng mga murang kakainan eh. So, di ba, punta ka lang ng convenience store. Pero may kita. Pero bukod sa convenience stores, meron ka ring mga makikita like 500 yen lang for a bowl of really, really good ramen. Marami kang makikita ganun. Pero generally, mas mura, I think, talaga sa Osaka. Balik tayo dun sa fare. Mas mura kasi yung fare sa Osaka kesa sa Tokyo. Number one, kasi mas malapit siya sa atin. And mas madalas siya kasi na naka-sale. So, sa akin, mas madaling maghanap ng murang fare papunta sa Osaka kesa sa papunta sa Tokyo. Tapos, in terms of yung gastos going around, although maraming passes din sa Tokyo, pero grabe OA yung level ng mga passes sa Osaka. I mean, sa Kansai region. Like, ang dami nilang passes, nakakalito na siya. So, parang, if ang pupuntahan mo is Osaka and Kobe, merong pass for that. Osaka and Kyoto, marami ring passes for that. Osaka and Hiroshima, meron din. As in, lahat ng iterations na pwede mo maisip, merong specific pass na pwedeng mag-cover nun. Kung siksik yung itinerary mo, tapos may pass ka, ang laki na ng matitipid mo. Totoo. May mga passes din sa Tokyo, ha? And malaki rin yung matitipid mo sa kanila. Pero mas marami ka lang options sa Osaka. Yun. So, pagdating sa budget, ako, ang pick ko, Osaka. Ikaw? Osaka. Yung last criteria natin is Ano ba tong oomph na to? Kasi, di ba, sometimes, kahit na anong ganda ng attractions, kahit na sobrang convenient ng isang lugar, at kahit na mura siya, meron pa rin certain things yung destination na yun na hindi mo ma-explain or merong mga certain aspects pa. So, yun yung oomph factor na tinatawag natin. Basta gusto mo lang siya. So, yung Tokyo, it's crazy. Yun yung lagi kong sinasabi sa Tokyo. Tokyo is crazy. Sobrang nakakaloka. Sobrang nakakaloka siya sa destination kasi ang daming tao, ang bilis ng mga pangyayari, it's super fast-paced, it's a vast urban jungle, diba? And usually, sobrang ayoko nung ganun sa cities. But for some reason, for me, yun yung what makes
Tokyo charming. Yun yung nami-miss ko sa Tokyo kapag wala ako sa Tokyo, hinahanap ko yun eh. Yung energy na yun. Yung frenetic energy. Sa'yo, ano yung factor ng Tokyo? Sa Tokyo kasi pag nandun ka, nahawa ka sa... Basta gusto mo yung vibe. Siguro na din dahil yung mga tao respectful, polite, yung experience na ganun, hindi mo siya masyadong... Hindi mo mahanap din sa ibang lugar. Interesting. Kasi yung sinasabi mo na politeness, ganyan. For me, yun yung factor ng Osaka. The people. Mabilis ang buhay sa Tokyo eh. So parang, di ba, ang dami nagmamadali, ganyan. Lahat sila naglalakad na mabilis, ganyan. Pero, pagdating talaga sa people giving you their time, Osaka, Kansai in general, ilang beses na ba nangyari sa atin yon na parang nagtanong tayo kasi naliligaw tayo, meron tayong napagtanungan. They would go out of their way to help us. Lagi natin kinukwento to. First 15 minutes pa lang namin outside the airport, meron na kaagad tumulong sa amin sa Osaka. Kasi dun sa train station, papunta sa city center, pinasok namin yung ticket. Tapos, dumiretso na kami sa platform. Tapos, biglang may tumatakbo na babae. Tinatawag kami, yung attention namin. Naka-heel siya, tapos tumatakbo siya. Kinukuha yung attention. Hindi siya marunong mag-English. Pero, pinupoint niya. Basically, sinasabi niya na yung ticket namin, we should have picked up the ticket. Tapos, sinamahan niya kami. She took the time para dalhin kami sa office para makuha namin ulit yung ticket namin. Kasi jujunga-junga kami eh. Pagpasok namin, hinayaan na namin yung ticket. Di ba kukunin siya ulit para sa exit, babalik mo. So, yun. So, yun. Hindi ko makakalimutan yun sa Osaka. Yun yung X factor ng Osaka eh. It's the people. It's the politeness, the kindness of the people. Na I'm not saying na yung mga tao sa Tokyo is hindi kind. Kasi kind din sila. Ang dami ko na rin na-meet na mga local sa Tokyo na sobrang magigiliw, ganun. Tinutulungan ka rin naman nila. Pero, mas nagsa-stand out yung Osaka sa akin doon. First destination ko siya sa Japan. So, parang, di ba sinasabi nila na hindi mo mapo-forget talaga yung first love mo. So, feeling ko yun. First love, Osaka. Kaya tuwing bumabalik ako doon, parang nostalgia. Yun yung oomph niya sa akin eh. Si Vince nga pala ay part Japanese. So, yun. Opo. Baka kamag-anak na to. Kunin nyo na siya. It's time to settle the score. So, after all the discussion that we had, which do you think gives you a better trip? Okay, pakita. 1, 2, 3. Baliktad. Pasensya na po. Naka-mirror mode pala yung ano namin. For me, it's Osaka. Bakit? So, bakit Osaka? Osaka kasi first is hindi masyadong crowded and maraming malapit na i-day trip like Kyoto, Kobe, Nara. And di hamak na mas mura siya. So, for us talaga, for first-timers, ang better trip is Osaka. First destination ko siya, so parang may ano ako eh. May bias ako sa kanya. Kasi super ganda ng first time namin sa Osaka. So parang masarap niyang balik-balikan. And ayun, mas laid back kumpara mo sa Tokyo na masyadong busy. Yun. Okay. Ikaw, ano naman yun sa'yo? Tadadadan! Ano yan? Tokyo! After kong i-defend ang Osaka sa lahat ng parang ano pagkatapos mo pinagsabi-sabi mo kanina, Tokyo yung pala yung pipiliin mo. Explain mo bakit Tokyo. Wait lang, sa attractions, dinefend ko yung Osaka. Oo nga. Sa convenience, tapos sa budget, mega defend ako sa Osaka. Pero for me, hindi ko alam talaga. Tokyo. Parang, mas gusto ko talaga, ako, kasi siguro kung papapiliin mo ng 3 cities in the world na favorite ko, nandun yung Tokyo talaga. If yung tanong is, ano yung mararecommend mo for someone traveling for the first time in Japan, Osaka, hands down. Kasi, budget, convenience, it gives you a good 101. It gives you a good introductory experience sa Japan, 'di ba? Kung first time mo na magpupunta ng Japan,
I strongly recommend to visit Osaka first. Pero at the end of the day, I just love Tokyo a little bit more. Hindi ko alam kung yun. Babalik ako dun sa sinabi ko kanina na minsan yung Tokyo kasi ang charm niya is nandun sa hindi ko alam talaga. Hindi, parang hindi ako, I completely understand. Feeling ko, eto yung sinabi mo kanina na oomph factor, yun yung giveaway na parang okay. Feeling ko Tokyo yung niya better trip niya talaga. Based niya sa sagot ko kanina, Osaka pa rin ako. Babalik ako ng Osaka. Yeah. Same with him na parang gusto niya yung energy talaga na Tokyo. Kanya-kanyang trip. Subjective talaga. Kahit anong sukat namin sa mga bagay-bagay, kahit gaano ka-perfect yung isang lugar, kahit gaano siya ka-travel-friendly, minsan merong mga little things na yun yung pinaka-tatatak sa'yo. Yung hindi yung kung gaano siya ka-mura, hindi yung kung gaano kadaling mag-travel around. Kung ano talaga yung nagbigay sa amin ng better memories, parang doon at doon, yun pa rin yung pipiliin namin at the end of the day, di ba? Sometimes, you love what you love. If yun yung talagang nagbigay sa'yo ng kakaibang feeling or kakaibang saya, ayun. Wala tayong magagawa about it. Yun yung sinasabi namin na experiences are highly subjective and yun. And na walang kwenta yung show na to. Kasi kahit kasi apparently, kung ano yung gusto namin, yun pa rin yung sasabihin namin. Pero again, sinasabi namin, if it's your first time in Japan, visit Osaka first. Yes. Diba? Do you agree? Yun. Pero if you ask us kung ano yung nagbibigay sa akin ng better travel experience overall, for me, it's Tokyo. For me, it's Osaka. So, kung sobra-sobra ang budget ninyo, why not? Pwede puntahan pareho. Pareho. It's entirely possible to visit these two destinations. Yes. Kung may budget ka naman. Yun. And may time. Anyway, so that's it for this episode of The Better Trip. Do you agree with us? Whether you agree or disagree, or if you have topic suggestions, sound off in the comment section below. If you like this video, please don't forget to subscribe to our YouTube channel by clicking the subscribe button and hitting the bell icon for instant notifications for our future uploads. For more travel juice, you can find us on Spotify and listen to our podcast. Or if you need more help planning your trip, we created several comprehensive travel guides to Osaka and Tokyo sa aming blog, www.thepoortraveler.net. Or just follow the links in the description. So may link dyan to our Spotify podcast and sa aming written travel guides. So that's it for now. See you again next time. And may the goals be with you. Bye! Bye-bye!